Sabado ng hapon sa Albay. Nag-aalmusal pa lang ang iba. May mga bata na naglalaro. May mga pamilya na nagpapahinga pagkatapos ng mahabang linggo. Tapos, alas 4:28 ng hapon, gumuho ang lupa sa ilalim ng Bulkang Mayon. Nang magdilim, ang ashfall ay naging napakabigat na. Halos wala ng visibility. Parang napatay ang buong mundo. Ito ang nangyari noong Mayo 2, 2026. At ito ang dapat malaman ng bawat Pilipino. Nagsimula ito sa isang lava collapse sa tuktok ng bulkan ng alas 4:28 ng hapon. Sumunod ang mga minor na strombolian eruptions. Nagpulasan ng nagbiningas na bato at tabo paitaas sa ere. Tapos, dumating ang uson. Ang Pyroclastic Density Current o PDC ay isang mabilis na gumagalaw na ulap ng mainit na abo, gas at volcanic na materyales na bumabagsak ng mabilis sa dalisdis ng bulkan. Hindi ito tumitigil para sa mga kalsada. Hindi ito humihingi ng pahintulot. Ang uson ay dumaan sa Miisi Gali sa timog kanlurang bahagi ng bulkan at umabot ng 4 na kilometro ang takbo nito pababa. Ang ash plume ay umabot ng 3,000 metro sa taas. 600 metro na mas mataas kaysa sa crater mismo. Kumpirmado ng mga siyentipiko, ito ang pinakamalaking PDC event mula pa noong Enero. Sa loob lamang ng isang araw, 284 na rockfall events at 14 na hiwalay na PDC signals ang naitala. Hindi ito biglang nagising. Matagal na itong nagbabala. Para maintindihan ng Mayo 2, kailangan nating bumalik sa Enero. Noong Enero 1, 2026, itinataas ng Fireworks ang Mayon sa Alert Level 2 pagkatapos maitala ang 47 rockfall events sa loob lamang ng isang araw, ang pinakamataas na bilang sa nakalipas na taon. 5 araw pagkatapos, Alert Level 3 na, matapos ang isang magmatic eruption na nagpadala ng pyroclastic flows pababa ng bulkan. Ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng bundok na ito? Ang Mayon ay isang stratovolcano. Itinayo ng daan-daang taon ng naglalagablab na lava, abo at volcanic na bato. Ang magma ay umaakyat mula sa ilalim ng lupa at nagtitipon sa tuktok. Bumubuo ng tinatawag ng mga geologists na lava dome. Ang dome na yon ay palaging hindi matatag. Habang tumataas ang presyon mula sa ibaba, lumalaki ang dome, pumupunit at sa huli, gumuguho. Kapag gumuho ito, hindi lang basta bumabagsak ang material. Ang biglang pagpapalabas ng presyon ay nagpapalabas ng superheated na material palabas. At yan ang nagdudulot ng uson na lumamon sa ginubatan at kamalig. Sa loob ng 24 na oras, bago pa man pumasok ang eruption, naitala na ng Fireworks ang 39 na volcanic earthquakes at 376 na rockfall events. Nanginginig ang bundok ng maraming oras bago ito pumutok. Nakita ito ng agham. Ang tanong lamang, gaano kalaki? Madaling sabihin ng mga numero. Mas mahirap tanggapin ang katotohanan sa likod nito. Sa Ginobatan, 18 barangay ang nabulunan ng abo. Kasama na ang Minto, Malabnig, Mapako, Doña Tomasa, San Rafael at marami pang iba. Sa Kamalig, mahigit 8,000 kabahayan ang naapektuhan sa loob ng isang gabi. Mahigit 1,000 residente ang kailangang lumikas. 379 na pamilya ang natulog sa mga silid-aralan at modular tents ng gabing yon. Naging hindi madaraanan ang mga kalsada. Kinansela ang mga flight kinabukasan ng umaga. Gustong umuwi ng mga evacuees, pero hindi maaring payagan yon habang mataas pa ang alert level. Hindi mga numero ang mga ito. Mga pamilya, mga kapitbahay, mga taong gumising ng Sabado na may normal na plano at natulog sa isang lugar na hindi kanilang tahanan. Tagapagsalita. Nananatili ang Mayon sa Alert Level 3. Ang ibig sabihin nito,
posible pa rin mangyari ang isang mapanganib na eruption sa loob ng ilang araw o linggo. Ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometro na permanent danger zone. Kung nasa Albay ka o may mahal ka sa buhay na nandoon, 3 bagay lang ang kailangan mong tandaan. Manatili sa loob ng bahay kapag may ashfall. Ang volcanic ash ay hindi simpleng alikabok. Ito ay maliliit na piraso ng salamin na tumatarak sa iyong baga nang walang sakit. Hindi mo mararamdaman hanggang hindi pa huli. Magsuot ng N95 mask kung kailangan mong lumabas. Hindi sapat ang tela o simpleng surgical mask. Sundin ang 5 volts at ang inyong LGU. Hindi ang rumors, hindi ang social media. Opisyal na updates lamang. Tagapagsalita. Noong Pebrero 1, 1814, mahigit 1,200 tao ang namatay sa pinakamapaminsalang eruption ng Mayon. Marami sa kanila ang nagtatago sa loob ng simbahan ng Kagsawa. Ang bell tower lamang ito ang nanatiling nakita ngayon, nakatayo sa lupa bilang patunay ng kung ano ang kaya ng bundok na ito. 200 taon na ang lumipas. Hindi nagbago ang bundok. Ang nagbago ay tayo. Ang ating kakayahang subaybayan ito, maghanda at pangalagaan ng isa't isa. I-share ang video na ito. Ipaalam sa inyong mga mahal sa buhay. Ipagdasal natin ang Albay at manatiling ligtas.